Kabanata 166 hanggang 170. Hanggang sa kalaunan na ang Sun Moon Empire, ang hinalinhan ng Federation, ay sumanib sa Heavendao Empire, na ang lugar na ito ay naging isang ordinaryong lungsod. Ngunit malabo na naalala ni Tang Wulan na ang Tiandao City ay may mahusay na geographical na lokasyon. Hindi ito kalayuan sa Stardao Great Forest, ang lugar ng kapanganakan ng maalamat na Soul Beast, at kasabay nito, malapit din ito sa Shrek City, ang pinakamalaking lungsod sa mainland. Masasabing ito ang core area ng buong Daoluo continent. Hindi ko alam kung kailan ako makakabisita sa Shrek City, at ano ang hitsura ng Stardao Great Forest. Iba rin ang hitsura ng Tiandao City at East Sea City. Sa orihinal, inakala ni Tang Wulan na ang mga gusali dito ay magiging mas mataas at kahanga-hanga. Gayunpaman, nang talagang dumating siya sa lungsod na ito, napagtanto niya na ito ay sariling imahinasyon lamang. Ang unang bagay na ibinigay sa kanya ng lungsod na ito ay primitive na pagiging simple. Oo, simple. Maraming mga gusali sa lungsod na tila umiiral na may mahabang kasaysayan. Ang pinakanakakagulat sa kanya ay na, sa pagtingin sa paligid, walang mataas na gusali sa buong Tiandao City. Ang mga matataas na gusali ay ilan lamang sa mga sinaunang puno. Teacher Wu, bakit walang matataas na gusali dito? Tinanong ni Tang Wulan si Wu Changkong sa mahinang boses. Sinabi ni Wu Changkong, ang Heavendao City ay isang sikat na makasaysayang lungsod. Upang mapanatili ang orihinal na estado nito hanggat maaari, ang Tiandao City ay nagsasaad na ang lahat ng mga gusali ay hindi lalampas sa 50 metro. Ibig sabihin, limitado ang mga ito sa mas mababa sa 10 palapag. Kaya, syempre, hindi mo makikita dito. Ito ay isang mataas na gusali. Maraming mga lumang puno na higit sa 50 metro ang taas. Maraming nostalgic na tao ang gustong-gusto ito. Ang Tiandao City mismo ay isa ring sikat na tourist attraction, na may mayamang pamana ng kultura. Noong unang itinatag ang Tangmen dito. Kahit ngayon, may mahahalagang sangay ng Tangmen. Curious na tanong ni Tang Wulan, kung gayon, nasaan ang punong tanggapan ng ating Tang sect? Nasaan ang punong tanggapan? Sumulyap si Wu Changkong sa kanya, headquarters. Ang headquarters ng Tang sect natin ay nasa Shrek City. Oh, Tang Wulan bigla, oo. Sa background ng Tang sect, dapat ay nasa Super City ito tulad ng Shrek City. Teacher Wu, ano ang ginagawa natin sa Tiandao City ngayon? Tanong ni Tang Wulan. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, makipagkilala sa isang kaibigan. Pagkatapos, dalhin ka sa ilang lugar. Tara na. Nang walang transportasyon, pinangunahan ni Wu Changkong si Tang Wulan sa mga lansangan ng Tiandao City. Ang Tiandao City ay may kaaya-ayang klima, mainit at mahalumigmig, kasama ng malaking dami ng vegetation cover, at ang hangin ay partikular na sariwa. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Tang Wulan na gusto na niya ang lungsod. Ang paglalakad sa kalye ay isang uri ng kasiyahan. Wow! Teacher Wu, anong meron dyan? Napakabango. Itinuro ni Tang Wulan ang isang tindahan na naglalabas ng malakas na bango, at tinanong si Wu Changkong. Naguguluhang tanong ni Wu Changkong, makakain ka pa ba? Tumango si Tang Wulan, Teacher Wu, hayaan mo akong magpakain sa iyo. May pera ako. Umiling si Wu Changkong, fair na, ililibre kita ng makakain. Naglakad silang dalawa sa direksyon kung saan nanggagaling ang amoy. Sa itaas ng tindahan, may nakasabit na plaque, na may nakasulat na, Yuhao Grilled Fish. Nang makita ang apat na salitang ito, sumilay ang pagtataka sa mga mata ni Wu Changkong, hindi nakakagulat na napakabango nito, ito pala ang tindahang ito. Sinabi ni Tang Wulan, kumain ka na ba? Sinabi ni Wu Changkong, ang inihaw na isda ni Yuhao ay sikat na sikat sa gitnang bahagi ng mainland, lalo na sa Tiandao City, Shrek City, at Xingluo City. Sinasabi na ang recipe para sa inihaw na isda ay ipinasa ni Wu Yuhao, ang orihinal na master ng spiritual pagoda. Kaya ang pangalan. Sinasabing ginamit niya ang grilled fish craft na ito bilang manliligaw ng dragon na si Spulo, na siya ang mangingibig ni Dulo. Ang pangalan ay medyo katulad ng Dragon Butterfly Daoluo, at ang kanyang pangalan ay Tang Watong. May kislap na punonibik sa mga mata ni Tang Wulan, lumalabas na ang mga maalamat na figure na ito ay mahilig ding kumain. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Wu Changkong, ito ba ang naging conclusion mo? Ah! Napakamot ng ulo si Tang Wulan, ngunit hindi siya makapaghintay, guro, pumasok na tayo. Napakaganda ng tunog sa loob ng Yuhao Grilled Fish Restaurant. Malinaw na hindi ito pagkain ngayon, ngunit ito ay 80% pa rin ng mga bisita. Ang malakas na aroma ay nagmumula sa inihaw na isda. Nakahanap ng sulok ang dalawa at naupo. Malinaw na kumain si Wu Changkong ng inihaw na isda sa tindahang ito, at mahusay na nag-order ng ilang lasa. Pagkatapos ng sumang-ayon na tugon ni Tang Wulan, direktang nag-order siya ng tig-10. Ang delicacy ng inihaw na isda ay pagkatapos ng pag-ihaw, ang balat ay malutong, ngunit ang karne ay malambot at makatas. Ang malutong na mabangong pagsasanib na may puting malambot na sarsa ng isda ay masarap sa lupa. Ang kinain ni Tang Wulan ay kasiyahan.
Bagamat kadalasan ay marami siyang kinakain sa akademya, ang mga pagkain sa cafeteria ay may karaniwang problema, ibig sabihin, palaging pareho ang lasa. Ang pangunahing layunin ng pagkain doon ay upang mapuno ang tiyan. At ang inihaw na isda ay ang tunay na kasiyahan. Si Tang Wulan, na kumakain ng masarap na inihaw na isda, ay may namumulang mukha at maningning na mga mata, halos kinakain ang kanyang dila. Kinain lang ni Wu Changkong ang dalawa sa kanila ng maganda at pagkatapos ay tumigil sa pagkain, at pagkatapos ay pinanood si Tang Wulan na gumanap. Mayroong 71 isda, federal na pera. Nag-check out si Wu Changkong. Salamat, Guru Wu. Napaka-refresh ng pagkain ni Tang Wulan, mayroon pa nga siyang kaunting kahulugan. Sumulyap si Wu Changkong sa kanya, talagang hindi madali para sa isang may sapat na gulang sa iyong pamilya na palakihin ka ng napakalaki. Natigilan si Tang Wulan, at pagkatapos ay napagtanto niya na sinasabi ni Teacher Wu na makakain siya. Kailan kaya magbibiro si Teacher Wu? Guro, ano ang gagawin natin ngayon? Let's stay here. 7 araw ka ng malalim na nagninilay-nilay. After stay, maglalaba ka at magpalit ng damit. Tapos lalabas na tayo. Mahinang sabi ni Wu Changkong. Mabuti. Ang hotel na pinili ni Wu Changkong ay hindi maluho at maaari pang ilarawan na simple. Ang tanging bentahe ay medyo malinis ito. Binuksan lang ni Wu Changkong ang isang silid na may 2 kama. Si Tang Wulan ay naunang maglaba, naligo, ang kanyang buong katawan ay tila lumuwag, at pagkatapos ay nagsuot ng malinis na damit na hindi mailarawang comfortable. Si Wu Changkong ay halatang mas matagal sa paglalaba, at ang kanyang mga damit ay tila may isang kulay lamang at isang estilo lamang. Ang mga puting damit ay nagliliparan, at ang kanyang mahabang buhok ay natural na nakakalat sa kanyang likuran, na pinatuyo ng kanyang kaluluwa. Fair na. Sumilip si Wu Changkong sa bintana, isang dampi ng mapanglo ang sumili sa malamig na mga mata ng nakaraan. Malabo na naramdaman ni Tang Wulan na pagkatapos na makarating sa Tiandao City, tila medyo naiiba si Teacher Wu. Pagkalabas ng hotel, pinili pa rin ni Wu Changkong na maglakad, ngunit tumaas ng husto ang kanyang lakad. Pamilyar na pamilyar siya sa Tiandao City, at naglakad-lakad kasama si Tang Wulan, at ang mga abalang lansangan ay unti-unting naging desyerto. Saan ito pupunta? Pagliko sa isang maliit na kalsada, kakaunti ang mga tao, at ang kalsada ay napakakipot, na halos hindi kayang tumanggap ng 2 sasakyang ginagabayan ng kaluluwa na magkatulad. Sa isang gilid ng landas ay isang mataas na pader, na bahagyang nakikita, na may maraming berdeng halaman na umuusbong mula sa dingding, at ang kabilang panig ay ang kakahuyan. Sa paglalakad sa landas na ito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang mood ni Wu Changkong ay tila nagbago, ang kanyang paghinga ay mas mabilis kaysa karaniwan, at ang kanyang bilis ay tumaas din ng husto. Higit sa lahat, hindi sinasadyang nakita ni Tang Wulan na nawala ang lamig sa mga mata ni Teacher Wu, at napalitan ng hindi maipaliwanag na emosyon. Dullness, langang, melancholy, all kinds of emotions parang nandoon. Kung siya ay karaniwang isang asul na espada na may puting damit, si Bing Tianzuan, kung gayon siya ay isang mapanglo na tao ngayon, ang lahat ng malamig na Amerikana ay tila gumuho, ang malamig na mga mata na walang mood swing sa nakaraan, sa sandaling ito ay puno ng may isang komplikadong emosyonal na kulay. Sa daan, lumakad ako pasulong ng mga 500 metro, at isang tarangkahan ang lumitaw sa mataas na pader. Tiandao Cemetery. Nang makita ang 4 na salitang ito, hindi mapigilan ni Tang Wulan na mabigla. Ito pala ay ang sementeryo. Bago niya namalayan, malabo niyang naramdaman na may lumalabas na lamig sa kanyang likuran. Dinala ni Teacher Wu ang sarili sa sementeryo. May sasamba ba siya? Oo naman, dinala siya ni Wu Changkong sa Tiandao Cemetery. Ang mga halamang dating nakikita mula sa labas ng dingding ay nasa loob ng sementeryo. Ang malalaking puno ay maayos na nakaayos, at sa gitna ng mga puno ay may mga lapida. Pumikit ang mga puting damit ni Wu Chang at naglakad dito, ang buong pagkatao niya ay parang multo. Ito ang unang pagkakataon na pumunta si Tang Wulan sa ganitong uri ng lugar. Paminsan-minsan ay tumingin siya sa paligid. Kakaunti lang ang mga tao sa sementeryo, at paminsan-minsan lang ay nakakakita ng mga taong sumasamba. Tila pumasok sa ibang estado si Wu Changkong, na dinala siya sa lapida sa pinakaloob na bahagi ng sementeryo bago huminto. Matangkad ang lapida, na may ilang simpleng salita lamang, ang Tomb of Dragon Eyes. Dragon Eyes. Sino ito? Parang pangalan ng babae. Maghintay ka sandali. Nilingaw ni Wu Changkong ang kanyang ulo at sinabi kay Tang Wulan, hindi na malamig ang kanyang boses, malumanay na lamang. Oo. Tumabi si Tang Wulan. Kumuha si Wu Changkong ng dagdag na puting tela sa kanyang kamay, pagkatapos ay naglakad patungo sa lapida at sinimulang panasan ito ng mabuti. Napakabanayad ng kanyang mga galaw, na para bang may hinahawakan siyang napakamahal. Hindi naman madumi ang lapida, isang patong lang ng lumulutang na lupa, pagkatapos niyang linisin ay mabilis itong naging kasing puti ng jade. Napansin lamang ni Tang Wulan na ang lapida na ito mismo ay mas maputi ang kulay kaysa sa iba pang mga lapida, at nang maalis ang lumulutang na lupa, nagkaroon ng mahinang fluorescence. Palaging maamo ang mga mata ni Wu Changkong, at kahit ang dating kalungkutan ay nawala. Sa sulok ng kanyang bibig, may bahagyang ngiti na hindi pa nakikita ni Tang Wulan.
Hindi siya nagsalita, tahimik lang itong pinunasan, para siyang pumasok sa kakaibang estado. Nais ni Tang Wulan na umakyat at tumulong, ngunit hindi niya alam kung bakit, hindi lang siya ng ahas na humakbang pasulong, dahil sa takot na abalahin ang estado ni Wu Changkong, nakaramdam siya ng kaunting panlulumo sa kanyang puso, at nakaramdam pa ng paghinga. Si Wu Changkong ay nagpunas ng lapida sa loob ng 1 oras bago ito natapos. Pagkatapos magpunas ay bumalik siya sa lapida at tiningnan ito, na may maamong ngiti sa labi. Ang ngiti na tila simoy ng tagsibol ay nagmistulang mainit at mainit ang paligid. Mahilig ka sa puti, kaya puti ang suot ko. Sabi mo gusto mo akong makitang ngumiti, tapos para sa'yo lang mamumukadkad ang ngiti ko. Binger, kumusta ka sa ibang mundo? Mahinang sabi ni Wu Changkong, ang kanyang kamay ay marahang hinahaplos ang salitang Longbing sa lapida, walang luha, isang ngiti lamang. Paglabas ko ng sementeryo, gabi na. Nanlamig na naman si Wu Zhangkong, at si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magtanong, ngunit sumunod lang kay Teacher Wu. Dapat ay kamag-anak ni Wu ang Longbing na iyon, tama ba? O ang uri ng pag-ibig na sinabi ni Xi. Walang ipinaliwanag sa kanya si Wu Changkong, ngunit dinala siyang muli sa Tiandao City. Ang mga ilaw sa Tiandao City ay matingkad, at ang mataong daloy ng mga tao ay naglalakad sa mga lansangan. Sa mga lansangan at eskinita, nabuksan na ang iba't ibang tindahan. Iba't ibang bagay ang binibili, ibinebenta at ipinagbibili. Tila bumalik sa normal si Wu Changkong, ngunit sa isip ni Tang Wulan, bahagyang nagbago ang imahe ni Teacher Wu. Si Teacher Wu ay hindi isang ganap na malamig na tao. Para sa taong iyon lang daw ang ngiti niya. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Tinanong ni Wu Changkong si Tang Wulan, ibinaling ang kanyang ulo. Ako, kahit ano okay lang. Sagot ni Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, kung gayon, kumain tayo ng noodles. Lalo na ang masarap na noodles. Bihira siyang makitang naglalarawan ng isang uri ng pagkain, at hindi mapigilan ni Tang Wulan na maging medyo mausisa. Talagang masarap. Nang kainin ni Tang Wulan ang 10 mangkok, ito na ang 10 beses na hinangaan niya ito. Napaka-chewy ng noodles at masarap ang sabaw na sinamahan pa ng meatballs at gulay. Mukhang napakasimple, ngunit ito ay masarap. Kumain lang ng sarili niyang mangkok si Wu Changkong, isa-isa niyang kinain ang pansit. Ang ikinagulat ni Tang Wulan ay nakita niya ang lamang sa kanyang mga mata. Bagamat walang ngiti, ang gwapo at maamong mga mata ni Wu Changkong ay tila nakakatunaw sa lahat ng babaeng lumalabas-masok sa maliit na noodle restaurant na ito. Paminsan-minsan, may pumapasok pa nga, sinusubukang magsimula ng usapan. Napakasimple ng sagot ni Wu Changkong. Tumingin lang siya kay Tang Wulan na nasa tapat, at mahinang sinabi, ito ang anak ko. Anak, anak. Sa katunayan, hindi magkamukha sina Tang Wulan at Wu Changkong. Ang mga mata ni Tang Wulan ay napakalaki, piercing at energetic, at lahat sila ay super gwapong si Xiao Zhengtai. Ang mga mata ni Wu Changkong ay medyo singkit at mahaba, na may gwapong hitsura at cool na ugali. Gayunpaman, tulad ng isang grupo ng mga dilag na may pagkakatulad sa isang sulyap, walang sinuman ang talagang nag-question sa kanilang relasyon sa mag-ama, kapag sila ay sinulyapan lamang. Anak. Hindi rin tumutol si Tang Wulan, tanging ang ekspresyon sa mga mata ni Wu Changkong ang nagbago. Pakiramdam niya ay ibang-iba ang dance teacher ngayon sa lamig ng weekdays. Siya ay nagsasanay kasama si Wu Changkong sa loob ng kalahating taon, at higit pa niyang natuklasan na ang kaloob-looban ni Teacher Wu ay hindi kasing lamig gaya ng kanyang ipinapakita. Sa kabaligtaran, sa ilalim ng kanyang malamig na hitsura, tila mayroong isang napakalakas na damdamin. Nang pumunta ako sa sementeryo kasama siya ngayon, si Tang Wulan ay medyo natakot noong una, ngunit pagkatapos na mapanood ang iba't ibang mga gawa ni Wu Changkong, mayroon lamang siyang simpatiya sa kanyang puso. Nawala na siguro sa kanya ang pinakamahalagang tao. Sa ganitong paraan, lumitaw ang kakaibang eksena sa tindahan ng pansit. Isang binata ang napuno ng mga walang laman na mangkok. Sa tapat niya, isang mangkok lang ng noodles ang dala ng isang binata. Isa-isa siyang kumakain, parang ang sarap. Tulad ng pinakamasarap na pagkain sa mundo. Ito ay isang kakaibang kombinasyon, madaling maakit ang atensyon ng mga tao. Tara na. Pagkatapos kumain ng isang mangkok ng noodles, dinala ni Wu Changkong si Tang Wulan pabalik sa hotel. Pagninilay, gigising ako ng maaga bukas ng umaga. Naghilamo si Wu Changkong pagkatapos ay umupo sa kanyang kama at nagsimulang magnilay. Bahagyang naglakad si Tang Wulan sa bintana at dumungaw sa labas ng bintana. Gabi na, ngunit ang Tiandao City ay maliwanag pa rin. Ang lungsod na ito ay nagbigay kay Tang Wulan ng napakagandang pakiramdam, tulad ng sa Donghai City. Hindi tulad ng mga lungsod na may matataas na gusali sa lahat ng dako, ito ay puno ng mga makasaysayang deposito at isang malakas na ugnayan ng tao. Bata pa si Tang Wulan. Siyempre, hindi niya maintindihan na ito ang pakiramdam na dulot ng makatao na kapaligiran, at ito ay ang pakiramdam na hatid sa kanya ng pag-ulan ng kasaysayan. Sa sandaling ang kalangitan sa labas ay naging malalim na bughaw mula sa kadiliman, si Tang Wulan ay ginaisang ni Wu Changkong mula sa pagmumuni-muni. Ang halatang epekto ni Zuan Chenggang ay talagang mas malakas kaysa dati. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay lubos na napabuti.
Pagkatapos ng nakaraang malalim na pagmumuni-muni, ang kanyang buong pagkatao ay tila nag-iba ng kaunti. Ito ay isang malambot na pakiramdam, tila ang kapangyarihan at kapangyarihan ng kaluluwa ay pinagsama sa isa, at ang biglaang pakiramdam na dala ng linya ng dugo ay nawala. Bahagyang naramdaman ni Tang Wulan na kahit na ang kanyang lakas ay hindi tumaas ng malaki, ang kakayahan ng kanyang katawan na makatiis ay dapat na mas malakas. Halika! Binuksan ni Wu Changkong ang bintana at kumaway kay Tang Wulan. Nagmamadaling naglakad si Tang Wulan papunta sa kanya, hinawakan ni Wu Changkong ang kanyang braso, naramdaman na lang ni Tang Wulan ang simoy ng hangin sa kanyang mukha, sa sumunod na sandali, nakarating na sila sa bubong ng hotel. Tumayo si Wu Changkong sa likod ni Tang Wulan, ikinulong ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, ang kanyang mga daliri sa buntot ay nasa kanyang panga, ang kanyang hinlalaki ay idiniin sa kanyang templo, at ang iba pang 3 pares ng mga daliri ay idiniin din sa mga acupuncture point sa kanyang mukha. Pakiramdam mo ang paggalaw ng kapangyarihan ng kaluluwa na hinihimok ko, at mamaya ay dadalhin kita upang simulan ang pagsasanay ng silangan. Kapag lumitaw ito ay sasamahan ng ating kakaibang enerhiya ng purple na sepal na sumisipsip ng enerhiya ng ating purple na sepal. Sariling paningin kasabay nito, ang pamamaraang ito ng pagsipsip ay ang paraan ng paglinang ng espiritual na kapangyarihan. Naunawaan mo na ba? Naiintindihan? Walang problema si Tang Wulan sa kanyang pangunawa. Ang malambot at medyo cool na kapangyarihan ng kaluluwa ay dahan-daang nagbuhos ng sutla mula sa mga daliri ni Wu Changkong sa mga facial acupuncture point ni Tang Wulan. Agad na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang buong mukha ay nabuhayan ng loob, na parabang ang paggamit ng Yiwang Qingquan ay nalinas sa pangkalahatan, at hindi siya komportable. Lalo na yung mata niya. Sa ilalim ng malamig na agos ng hangin na ito, malinaw niyang naramdaman ang paglaki ng kanyang paningin, at ang lahat sa di kalayuan ay naging malinaw. Tahimik niyang naalala ang direksyon kung saan tumatakbo ang espiritu ng kapangyarihan ni Wu Changkong sa kanyang mga pisngi. Ipunan ang iyong sariling kapangyarihan sa kaluluwa at sundin ang aking patnubay. Hindi nagbago ang paghinga ni Zuan Chengang. Paalala ni Wu Changkong. Nagmamadaling sinunod ni Tang Wulan ang mga tagubilin. Sa pagmamaneho ni Wu Changkong, naging pamilyar na pamilyar ang baguhan. Di nagtagal, si Tang Wulan mismo ay maaaring makontrol ang kapangyarihan ng espiritu upang gumana sa paraan ng Purple Magic Pupil. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, tahimik na lumitaw ang kaunting tiyan ng isda, at kasabay nito, ang lilang kahulugan na hindi pa napansin ni Tang Wulan noon ay nag-flash out. Bigla niyang naramdaman na tila lumaki ang kahulugan ng lila sa kanyang mga mata, at pagkatapos, isang mainit na pakiramdam ang napuno sa kanyang mga mata. Tumulo ang mga luha mula sa kamalayan, ngunit hindi ito tumulo. Sa halip, ibinalik nila ang mga mata sa ilalim ng drive ng kapangyarihan ng kaluluwa, nagbabad sa mga mata, hindi maipaliwanag na komportable, at ang maliit na init ay sinipsip din sa mga mata. Matuno sa mga magagandang spot sa paligid ng fundes. Napakaganda. Hindi maramdaman ni Tang Wulan ang pagbabago sa kapangyarihan ng pag-iisip, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang paggana ng kanyang mga mata. Ito ay talagang isang kahangahangang paraan upang sanayin ang iyong mga mata. Ito ay talagang natatanging kaalaman ng Tang Sect. Mabilis na dumating at umalis si Ziki. Ang Purple Chi Donglei ay tumagal lamang ng maikling panahon. Ngunit si Wu Changkong ay laging nakatayo sa likod ni Tang Wulan, na nagtutulak sa kanyang kaluluwa na maglinang sa paraan ng Purple Magic Pupil. Kumislap ang halo, at hindi binawi ni Wu Changkong ang kanyang mga kamay hanggang sa lumiwanag ang kalangitan, ngunit nagawa na ni Tang Wulan na tumakbo. Okay. Mula ngayon, tuwing umaga, iguhit ang Purple Chi sa mga mata, at magsanay sa loob ng kalahating oras. Ang Purple Magic Pupil ay hindi maaaring lubos na mapabuti sa magdamag. Kailangan ito ng tuloy-tuloy na akumulasyon. Sa simula, ang bilis ng pagpapabuti ay ang pinakamabilis, ngunit ito ay malapit na ano ang mararamdaman mo pagdating sa isang stable period. Tanong ni Wu Changkong. Tumanggo si Tang Wulan, ito ay mainit at napaka-komportable. Tila naging mas malinaw ang lahat, at maraming di nakikitang mga detalye ang makikita ng malinaw. Bukod dito, ang mga kulay sa kanyang harapan ay tila naging mas mayaman. Nagising. Natigilan si Wu Changkong, ganyan ba talaga ang nararamdaman mo? Walang pagmamalabas. Umiling si Tang Wulan at sinabing, hindi. Iyan ang pakiramdam, salamat Teacher Wu. Bahagyang nag-iba-iba ang mga mata ni Wu Changkong, at malinaw niyang naalala na kapag naramdaman niya ang ganitong pakiramdam sa simula, tila tumagal ito ng kalahating buwan. May kaugnayan ba ang batang ito sa Purple Magic Pupil? Mayroon bang ganoong kapansin-pansing pakiramdam pagkatapos lamang magsanay? Nakatingin sa malalaking malinaw na mga mata ni Tang Wulan, tumanggaw si Wu Changkong, patuloy na magsanay at magtanong sa akin. Bumaba na tayo. Maghugas at mag-almusal. Buffet ang almusal sa hotel na tinutuluyan nila. Gaano man kaganda ang bata, kapag ang gana ay umabot sa isang tiyak na antas, madali itong maging isang hindi kanais-nais na bagay. Si Tang Wulan ay ganoon. Teacher Wu, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, nagsasanay ka sa silid ayon sa pamamaraan ng Purple Magic Pupil.
Bagamat walang purple chi upang mapabuti ang iyong paningin, ang ganitong paraan ng operasyon ay maaaring patuloy na pasiglahin ang iyong utak, at sa gayon ay banayad na mapahusay ang iyong mental na kapangyarihan. Oh, mabuti. Gusto talaga ni Tang Wulan na mamasyal, ngunit halatang walang balak si Wu Changkong na ilabas siya. Ang hindi inaasahan ni Tang Wulan ay ang ganoong buhay ay napanatili sa susunod na kalahating buwan. Tuwing umaga ay tinatitigan siya ni Wu Changkong pagkatapos niyang linangin ang Purple Demon Eye, at lalabas siya, iniiwan si Tang Wulan para mag-isa sa silid na mag-ensayo. Paano ang pagpapahinga? Hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kaunting depresyon. Kahit gaano pa katahimik ang ugali niya, magiging bata pa rin siya. Pagkatapos niyang makarating sa napakagandang lungsod, hindi siya makalabas para maglaro, medyo hindi komportable kung tutuusin. Bukod dito, hindi siya pinayagan ni Wu Chang White Sky na magnilay, ngunit hiniling lamang sa kanya na magsanay sa paraan ng Purple Magic Pupil upang mapahusay ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Napaka-boring ng ganitong pakiramdam. Sa kabutihang palad, ang ani ang naging puwersang nagtutulak para ipagpatuloy ni Tang Wulan ang kanyang pagsasanay. Mukhang may relasyon siya sa Purple Demon Eye, gayon din si Zuan Chengang. Ang dalawang tangsek na ito ay napakabilis na matuto mula sa kanya. Panay ang pagsasanay ni Zuan Chengang, at kahit na hindi pa rin mabilis ang kanyang cultivation, mas malakas pa rin ito kaysa dati. Higit sa lahat, natuklasan ni Tang Wulan na si Zuan Chengang ay may epekto ng paglilinis ng kanyang sariling kapangyarihan ng kaluluwa, na ginagawang mas matatag ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa sa parehong laki. Sinabi sa kanya ni Wu Changkong na ito ay mas mahalaga kaysa sa pagtaas ng antas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kung mas dalisay ang kapangyarihan ng kaluluwa, mas malayo siyang itulak sa hinaharap. At mas mabilis pa ang promosyon ng Purple Magic Pupil. Ayon kay Wu Changkong, sa loob lamang ng kalahating buwan, nakapasok na si Tang Wulan sa unang antas ng Purple Magic Pupil. Noong ginamit niya ang Purple Magic Pupil method para pasiglahin ang kanyang soul power at ilipat ang kanyang paningin. Malinaw niyang nararamdaman na ang labas ng mundo ay magiging mas mabagal, at sa parehong oras, ang kanyang paningin ay napabuti ng ilang beses, at nakikita niya ang maraming banayad na pagbabago na hindi karaniwang napapansin. Halimbawa, sa ilalim ng sikat ng araw, nakikita niya ang alikabok na lumulutang sa hangin at ang texture ng mga dahon sa di kalayuan. Ang pagbabagong ito ang dahilan kung bakit hindi naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang paglilinang ay napakalinaw. Ngayon ang ika-15 araw ng pagdating sa Tiandao City. Maliban sa paglabas sa kanya ni Wu Changkong sa unang araw, palagi siyang naiiwan sa hotel. Nag-practice ng Purple Demon Eye at nag-almusal. Sinabi ni Wu Changkong kay Tang Wulan, "Farah, lumabas kasama ako ngayon." "Okay. Teacher Wu, saan tayo pupunta?" Si Tang Wulan ay medyo sabik na subukan matapos sa wakas ay makalabas. Biglang tumalikod si Wu Changkong at sinabi sa kanya, "Sa tingin mo ba ang 10 araw na ito ay napakalungkot at nakakainip na magsanay?" Saglit na natigilan si Tang Wulan, ngunit tapat pa ring nagsabi, "Sa simula, may ilan, ngunit pagkatapos ay bumuti ito. Ang Purple Magic Pupil ay nakakakita ng maraming bagay na hindi ko nakikita noon, kaya interesado ako." Tumango si Wu Changkong, "Tandaan, ang pagsasanay ng mabuti ay hindi para saktan ang sinuman, ngunit para mas maprotektahan ang iyong mahahalagang tao. Ang lakas ay ang pundasyon ng lahat. Ang pagsisikap ngayon ay upang maiwasan ang mga trahedya sa hinaharap." Medyo ignorante si Tang Wulan, ngunit sa mga mata ni Wu Changkong, nakita niya ang mood swings na minsang lumitaw bago pumasok sa sementeryo. Tara na. Naunang lumabas si Wu Changkong. Nagmamadaling sumunod si Tang Wulan. Naglalakad pa rin ito, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sa mga suburb, ngunit sa sentro ng lungsod. Talagang nagustuhan ni Tang Wulan ang pakiramdam ng paglalakad, dahil mas makikita nito ang lungsod ng mas malinaw. Napakaganda talaga ng Heavendao City, ito man ay mga makasaysayang lugar, tanawin o mga humanities. Ang bilang ng mga soul guidance na sasakyan dito ay mas mababa kaysa sa Donghai City. Alam mo, kahit na ang East Sea City ay isa ring malaking lungsod, hindi ito kapantay ng Tiandao City. Ngunit sa Tiandao City, mas mababa ang industrialisadong mga bagay na makikita. Pagkatapos ng 2 oras na paglalakad, pinahinto ni Wu Changkong si Tang Wulan sa harap ng isang anti-gang patio. Ang gate ng courtyard ay vermilion red, ang courtyard wall ay napakataas, ang panlabas na layer ng pader ay medyo may butik-butik, at walang sign. Lumakad si Wu Changkong sa pintuan at idiniin ang kanang kamay sa pinto. Ang kanyang mga galaw ay tila pamilyar kay Tang Wulan. Ito. Hindi ba ito ang parehong kilusan na ginawa ni Wu Changkong noong pumunta sila sa tangsek ng Xuanxi? Isang sinag ng Royo na liwanag ang tumawid, na may mahinang, na tunog, bumukas ang pinto, at pinangunahan ni Wu Changkong si Tang Wulan papasok. Ang pintuang Escarlata ang unang nagsara. Sa loob ay isang anti-gang patio, na parang bumalik ito sa sinaunang panahon. Walang kahit isang bakas ng soul guidance technology. Dinala. Isang bahagyang mahinang boses ang tumunog, at isang matandang lalaki ang lumabas sa pangunahing bulwagan.
Ang matanda ay hindi matangkad, ngunit siya ay napakataba, at ang kanyang ulo ay kalbo. Mukha siyang karneng bundok. Hall Master Zhao. Si Wu Changkong, na laging mayabang, ay talagang nagkusa na yumuko at sumaludaw kapag kaharap ang matandang ito. Pasok ka. Ito ba talaga ang lugar ng Tangmen? Napaisip si Tang Wulan sa kanyang sarili. Nang pumasok siya sa main hall, biglang nang inig si Tang Wulan. Sa pangunahing bulwagan, mayroong dalawang hanay ng mga estatwa. Habang naglalakad ako, iba ang pakiramdam ko sa nakita ko sa labas. Sa labas, dapat ay bungalow lang ito, hindi hihigit sa 5 metro ang taas. Ngunit nang maglakad siya rito, laking gulat niya nang makitang hindi bababa sa 30 metro ang taas dito, at mas malaki ang lugar. Mahigit 10 metro ang taas ng malalaking estatwa sa paligid. Ang mga estatwa na ito ay lalaki at babae, at lahat sila ay tumingin sa kanilang 20s, at bawat isa sa kanila ay tila naglalabas ng iba't ibang martial arts. Biglang, nakita ni Tang Wulan ang isang pamilyar na figure sa ikatlong estatwa sa kaliwa. Ito ay isang batang babae na may matamis na ngiti at isang maliit na figure. Hawak niya ang isang three-legged tripod sa kanyang kaliwang kamay at isang whole flute sa kanyang kanang kamay. Ito. Hindi ba ito ang babaeng nakalaban ko sa Hall of Valor? Kaya lang, parang siya na ang rebeltong ito pagkatapos niyang lumaki, at ang binata na bersyon niya ay hinarap ng Hall of Valor. Xiao Dingdao Luo Xiao Xiao. Maraming mga pangalan para sa kanya, 10,000 taon na ang nakalilipas, isa sa 7 Shrek Monsters ng parehong henerasyon bilang Master ng Spirit Tower. Ang Twin Martial Spirits, sina Sansheng Zinhanding at Jufeng ay pumunta kay Yi Xiao. Kung gayon ang iba ay dapat na 7 Shrek Monsters ng henerasyong iyon, tama ba? Tungkol sa alamat ng Tang Sect, halos mabigkas ito ni Tang Wulan ng paatros. Ang pinakasikat ay ang unang henerasyon ng Shrek 7 Devils, na siya ring mga taong nagtatag ng Tang Sect. Kabilang sa mga ito ay si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, si Chen Shou Daoluo. Pagkatapos 10,000 taon na ang nakalilipas, muling itinayo ng henerasyong pinamumunuan ni Wu Yuhao, ang Panginoon ng unang henerasyong Espiritong Pagoda, ang Tangmen, at muling itinayo ang kaluwalhatian ng Tangmen. Hayaang muling sumikat ang kinang ng Tang Sect sa buong mundo. Gayunpaman, sa mga talaan ng Federation, may magkakahalong papuri at batikos para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, pinangunahan ni Lingbing Daoluo ang kanyang mga kasosyo upang yusagan ang Sun Moon Empire, ang hinalinhan ng Federation, at kinailangan niyang makipag-ayos. May mga nagsabi pa na ang bayani ng Sun Moon Empire noong panahong iyon ay ang illegitimate son ni Lingbing Daoluo. Wala talagang nakakaalam ng kwento at sikreto. Ano? Dapat si Hikato ang katabi ni Xiao Xiao, di ba? Nandoon si Shu Sanshi, Demon Rabbit Daoluo Jiangnanan, ang nasa harapan ay mayroong isang pares ng mga partikular na matingkad na mata, at mayroong kasing dami ng 6 na espiritu sa paligid ng kanyang katawan. Ito ang unang henerasyon ng Spirit Pagoda, si Lingbing Dao. Luo Wu Yuhao. Ayon sa alamat, ang kanyang kaluluwa ay may 1,000,000 taong gulang na soul beast na Ice Silkworm, at kabilang sa nangungunang 10 mabangis na hayop noong panahong iyon, ang Ice Sky at Snow Lady Snow Emperor, ang Bingbi Emperor Scorpion Ice Emperor, at ang 100,000 taong soul beast Ice Bear King. 100,000 taong gulang na halaman kaluluwa hayop octagonal itim na yellow damo. Masasabing isa siyang maalamat na pag-iral noong panahong iyon. Hindi ko lang alam kung ano ang naging resulta pagkatapos ng labanan sa pagitan niya at ng Beast God na si Emperor Tian, na siyang pinuno ng 10 pinakamabangis na hayop noong panahong iyon. Naglaho ang Diyos ng hayop, at nawala sina Lingbing Daoluo at Dragon Butterfly Daoluo. Malamang, ang iba pang 5 sa Shrek 7 Devils ang talagang nakakaalam kung saan sila nagpunta sa oras na iyon. Sa pagtingin sa mga eskultura na ito, naramdaman lamang ni Tang Wulan na parang bumalik siya sa mundong iyon. Tumingin siya sa kanan at muling nagningning ang mga mata. Nakakaloka na ang mga rebulto sa kaliwa, kaya't ang mga nasa kanan ay ipinasa mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang nakatayo sa likuran ay dapat na si Sivet Daoluo Zuzuching, ang unang henerasyon ng Shrek 7 Devils, at isa sa mga tagapagtatag ng Tang Sect. Sa pasulong, ito ay siyam na treasure fighting luo ning Rongrong. Ayon sa alamat, in-upgrade niya ang paglilinang ng Kibao Glazed Glass Pagoda, ang una sa Oiliari system ng martial arts, sa antas ng Jiubao Glazed Pagoda, na nagbibigay sa buong sekta ng 10,000 taon ng kinang. Unti-unting naglalaho. Ngayon ang dating napakalakas na martial soul ay tila nawala na. Sa harap ni Ning Rongrong, may isang malaking Fire Phoenix sa likod niya, ang masamang Phoenix na nakikipaglaban kay Roman Hongjun, ang kanyang masamang Fire Phoenix ay napakalakas din. Moving forward si Oscar, God of Kukeri Daoluo, ano ang nakapaligid sa kanyang katawan? Sausage. Oo. Mayroon daw siyang palayaw na Uncle Big Sausage. Sa pagpapatuloy, ang White Tiger na si Daoluo Daimubay, sa alamat, ay naging pinakamalakas sa 7 Shrek Monsters ng henerasyong iyon sa mahabang panahon. Sa wakas, ang mga mata ni Tang Wulan ay nahulog sa unang 2 estatwa sa hanay ng mga eskultura. Hindi ko alam kung bakit, nang dama po ang mga mata niya sa 2 taong ito, bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang agad na kumalat sa buong katawan niya.
Ang una niyang nakita ay isang batang babae na nakapink na damit. Ang eskultura ay napakapinong, tulad ng isang tunay na tao, at matangkad. Ang mahabang tirintas ng alakdan ay nakasabit sa likod ng kanyang ulo, at ang kanyang malaki at magagandang mata ay masayang ngumiti. Sa oras na iyon, wala pang kaluluwa, ngunit mayroon siyang isang pares ng mahabang tainga ng kuneho sa itaas ng kanyang ulo. Ang isang ito ay para samahan ng mga ninuno ng Tang Sect na itatag ang Tang Sect, at siya lamang ang maalamat na pag-iral sa kasaysayan ng Shrek 7 Monsters na sinanay bilang adulto ng Soul Beast, Xiao Wu, Softbone Daoluo. Sinasabing siya ay dating 100,000 taong gulang na Soul Beast. Pagkatapos niyang mag-rehabilitate bilang isang may sapat na gulang, nakilala niya at umibig sa mga ninuno ng Tang Sect. Nang maglaon, hindi niya sinasadyang nalantad ang kanyang pagkakakilanlan at tinugis ng kanyang mga kaaway. Ang mga ninuno ng Tang Sect ay hindi nag-atubili na protektahan siya sa kabayaran ng kanyang sariling buhay. Ngunit sa bisperas ng kanyang tunay na pagtanda, pinili ng Softbone Daoluo na isakripisyo ang kanyang pinanggalingan upang protektahan ang kanyang kasintahan, at ang sakripisyo ay naging spirit ring ng mga ninuno ng Tang Sect. Nakaligtas ang ninuno ng Tang Sect, ngunit isang bangkay na lang ang natitira sa kanya. Ang ninuno ng Tang Sect noong panahong iyon ay gumamit ng isang halaman ng walang kamatayang damo upang bahagya na hawakan ang kanyang buhay. Sa loob ng mahabang panahon sa hinaharap, naglakbay siya sa buong bansa at gumamit ng hindi mabilang na mga paraan upang sa wakas ay mabuhay muli siya. Nang buhayin siya, pinutol pa niya ang kanyang braso at muling isinama ang buto ng kaluluwa na nakuha sa panahon ng pagsasakripisyo sa kanyang katawan. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang natouch sa love story na iyon, at dahil dito, mas memorable ang unang henerasyon ng Shrek 7 Devils. Sa pagtingin sa eskultura na ito, si Tang Wulan ay humakbang pasulong ng hindi namamalayan, ang kanyang mga mata ay kamakaway, hindi niya alam kung bakit, naramdaman na lamang niya na medyo mainit ang kanyang katawan, na parang may tumatawag sa kanya. Looking forward subconsciously, ito ay isang lalaki na may mahabang aqua blue na buhok, mahabang hair shawl, at cotton tape na nakangiti. Mukhang maamo at mahinahon. Nagkalat ang asul-gintong dahon ng damo mula sa palad ng kanyang kaliwang kamay. Sa likod niya, may 8 sibat na parang mga spider legs na kumakalat. Bukod sa talim ng damong ito, mayroon ding hawak na kasing itim ng tinta sa kaliwang kamay. Ang kanyang martilyo ay tila puno ng makapal na aura. At sa kanyang kanang kamay ay isang gintong trident, na mahaba at matangkad, na may kahangahangang mga pattern at kinang. Ang 7 estatwa sa kanan ay halatang mas malapit sa 2 malalaking karakter ni Tangmen sa pinakaloob na harapan kaysa sa 7 estatwa sa kaliwa. At ito ang taong pinakamalapit sa 2 karakter na iyon. Oo, siya ang ninuno ng Tang Sect, ang nagtatag ng Tang Sect, at kalaunan ay naging isang Diyos. Siya ay pinarangalan bilang ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng Daoluo Continent, Thousand Hand Daoluo Tang San. Sa pagtingin sa estatwa ni Tang San, biglang nakaramdam si Tang Wulan. Naramdaman niya na ang titig ni Tang San ay tila nakatingin sa kanya. Ang magiliw na titig ay unti-unting nagpatatag ng kumukulo na dugo sa kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay hindi namamalayan. Isang malumanay na ngiti. Ang 2 henerasyong ito ng Shrek 7 Devils ay ang 2 henerasyong lumikha ng alamat ng Tang Sect. Sila ang gumawa ng Tang Sect ng 2 beses na maluwalhati, at pagkatapos lamang dumating ang pangungusap, ikaw at ako ay parehong mga Tang Sect, ipinanganak sa isang walang katulad na mundo. Oo, ang 2 linyang ito ay nakasabit na ngayon sa magkabilang gilid ng 2 malalaking karakter sa gitna ng Tangmen. 3 busog. Ang mga salita ni Wu Changkong ay nagpagising kay Tang Wulan na nabigla. Sa mga estatwa ng 2 henerasyon ng Shrek 7 Devils, yumuko sila at sumaludaw sa 2 malalaking karakter ni Tangmen sa harapan. Napuno ng pagmamalaki ang puso ni Tang Wulan. Ito ay isang pakiramdam mula sa puso, ang pakiramdam ng pagmamalaki bilang isang disipulo ng Tang Sect. Ito ang Tang Sect na may 20,000 year-end accumulation. Pagkatapos ng 3 pagyuko, tumanggo ang matandang lalaki na nanguna sa kanila, sige, sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita, naglakad siya sa kaliwa ng bulwagan. Kinuha ni Wu Changkong ang kamay ni Tang Wulan at sumunod sa likod. Ang mahinang boses ni Wu Zhangkong ay nanggaling sa tainga ni Tang Wulan, ang patio na ito ay kung saan itinatag ni Tang San, ang orihinal na master ng Tang Sect, ang Tang Sect. Ito rin ang lugar na may pinakamahabang kasaysayan ng ating Tang Sect. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang lugar na ito ay dating lugar ng iba. Ang kamay ay nahuli muli ni Lingbing Daoluo Wu Yuhao at pinamunuan ito ng kanyang kasosyong Tang ngayon. Ang punong tanggapan ng Tang Sect, ito ay may mahalagang posisyon sa Tang Sect bawat taon, ang mga pangunahing disipulo ng Tang Sect ay pupunta rito upang sumamba. Naaprubahan ba na sumali? Sa madaling salita, mula ngayon, isa na akong tunay na disipulo ng Tang Sect. Isang hindi maipaliwanag na pananabik ang biglang bumangon sa puso ni Tang Wulan. Dinala sila ng matandang may apelyidong Zhao sa gilid ng pinto at sa likod na silid. Tahimik itong kwarto, napakasimple at payak na dekorasyon lang, parang kahoy at antik ang lahat. Sa pinakaloob na bahagi, ay isang malaking kahoy na kama.
Lumingon ang matandang lalaki kay Tang Wulan at walang sabi-sabi, matulog ka na. Ha! Hindi nag-react si Tang Wulan. Nagmamadaling sinabi ni Wu Changkong, gawin ang sinabi ni Hallmaster Zhao. Oh! Sumang-ayon si Tang Wulan, hinubad ang kanyang sapatos, sumampo sa kahoy na kama, at umupong nakakrus ang paa. Ang matandang lalaki na pinangalan ng Zhao ay humiga din, at tinapik ang balikat ni Tang Wulan gamit ang kanyang kanang kamay. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay tila lumutang, at sa isang bahagyang pagliko, lumingon siya sa kabilang panig. Ang matandang lalaki na may apelyidong Zhao ay umupo sa likuran niya, concentrate and relax. Parehong mental at physically relax. Ginawa ni Tang Wulan ang sinabi niya, at pagkatapos ay naramdaman niya ang dalawang malakas at malambot na espiritong kapangyarihan na bumubuhos sa kanyang katawan mula sa likuran. Xuan Changong. Kanina pa niya sinasanay ang Zuan Tiangong, kaya agad niyang naramdaman ang mga katangian ng Zuan Tiangong na nasa soul power ng kalaban. Kaya lang, napakalakas ng soul power ni Hallmaster Zhao kaya ngayon lang siya nakita ni Tang Wulan sa kanyang buhay. Nararamdaman lang niya na ang kanyang katawan ay parang isang maliit na bangka, na nakabalot pataas at pababa sa kapangyarihan ng kaluluwa ni Hallmaster Zhao tulad ng isang malawak na karagatan. Pagtaas at pagbaba. Hindi nagtagal ay nagsimulang busog ang katawan at patuloy itong bumuti. Yung feeling na parang balon tapos patuloy na pinalobo at pinalobo. Okay naman sa umpisa, at hindi naging komportable. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pakiramdam ng kapunuan na ito ay unti-unting lumakas at lumalakas, at ang mga meridian at mga panloob na organo ay nagsimulang sumakit. Ang kapangyarihan ng mga daluyan ng dugo sa katawan ay hindi na mamalayan na pinasigla, ang mga meridian ay biglang naging mas nababanat, at ang sakit ay nawala. Ha! Isang bulong ang tumunog, ang pakiramdam ng kapunuan sa katawan ay patuloy na bumuti, at ang espiritu ni Tang Wulan ay unti-unting naging malabo. Hindi ko alam kung gaano katagal, tahimik na nawala ang pakiramdam ng pagkabusog, at bumalik sa normal ang lahat. Isang malamig na daloy ng hangin ang bumuhos sa vest ni Tang Wulan, dahilan para manginig ang buong katawan niya, nagising mula sa kanyang antok. Nakatayo na si Hallmaster Zhao sa tabi ng kama, at halatang nagulat ang kanyang mga mata. Xiao Zhangkong sa East China Sea, saan ka nakakita ng ganoong kakaiba? Ang lakas ng espiritu ay halatang mahina, ngunit ang pisikal na lakas ay napakahusay. Sinabi ni Wu Changkong, Hallmaster Zhao, anong antas ng spirit ring at spirit ang kaya mong tiisin sa kanyang kasalukuyang pisikal na kalagayan? Sinabi ni Hallmaster Zhao, ang espiritu ng kaluluwa ay pangunahing nauugnay sa kapangyarihan ng pag-iisip, habang ang singsing ng espiritu ay nauugnay sa katawan. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na lakas, walang problema sa pagdadala ng 1,000 taong singsing na espiritu, at isang singsing ng espiritu sa loob ng 4,000 taon ay maaaring gamitin. Nang marinig ang sinabi ni Hallmaster Zhao, nagliwanag din ang mga mata ni Wu Zhangkong na may halong pagkagulat. Alam mo, sa pangkalahatan, ang unang spirit ring ng isang spirit master ay maaari lamang makatiis ng spirit ring na higit sa 400 taon, na siyang limitasyon ng isang normal na spirit master. At ang pisikal na lakas ni Tang Wulan ay 10 beses na mas mataas kaysa sa kanyang mga kapantay. Ang meridian tolerance ay sapat na malakas upang maging kapansin-pansin. Sinabi ni Wu Changkong, ibig sabihin, ang kanyang espiritu ay umunlad sa 1,000 taon. Hanggat ang kanyang lakas sa pag-iisip ay makayanan ito, maaari niyang patuloy na itaas ang kanyang espiritong singsing sa humigit kumulang 2,000 taon. Dahil pagkatapos niyang linangin sa ika-20 antas, automatiko siyang sasanib sa pangalawang kaluluwa. Kaya, kung ang 4,000 taon ay nahahati sa dalawa, ang bawat singsing ng espiritu ay 2,000 taon na ang kanyang pananatili, isa sa alang-alang ang kanyang tunay na kapaligiran sa loob ng 2,000 taon. Ang espiritu ay itataas sa humigit kumulang 3,000 taon, na may 2 singsing na espiritu. Tumanggo si Hallmaster Zhao, maaari itong kalkulahin ng ganito. Gayunpaman, ang saligan ay ang kanyang mental na kapangyarihan ay maaaring tumagal ng 3,000 taon ng espiritu. Para sa 3,000 taon ng espiritu, kailangan ito ng humigit kumulang 200 punto ng mental na kapangyarihan. Ano ang kasalukuyang kapangyarihan ng kaisipan ng batang ito? Sinabi ni Wu Changkong, nagsimula na siyang linangin ang Purple Demon Eye. Lagi mong alam na bago ang Linghai Realm, ang mental na kapangyarihan ng Purple Extreme Demon Eye ay napaka-stable at mabilis, at ang kanyang pangunawa sa Purple Demon Eye ay hindi masama. Ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan pundasyon ay napakahusay. Tinatansya ko na ang kanyang kasalukuyang espiritual na kapangyarihan ay nasira ng 100. Kung ang kanyang problema sa espiritu ay hindi maaaring maging 100, 2,000 taon. Ito ay medyo mas ligtas sa hinaharap, habang ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay maaaring magpatuloy sa pag-akyat sa kanyang espiritu. Sa wakas ay nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha si Hallmaster Zhao, hinawakan ang kanyang malaking kalbo na ulo, at sinabing, naiintindihan ko, gagawin mo siyang malampasan ng mga ordinaryong tao sa simula, oo. Dapat ito ay posible. Nakikinig sa pag-uusap ng dalawang ito, si Tang Wulan ay medyo nalilito pa rin hanggang ngayon. Sinabi ni Wu Changkong, Wulan, salamat Hallmaster Zhao. Salamat. Si Tang Wulan ay nagmamadaling yumuko kay Hallmaster Zhao.
Ikanaway ni Hall Master Zhao ang kanyang kamay. Oo, mukhang magkakaroon tayo ng isa pang sumisikat na bituin sa Tang Sect. Hall Master Zhao, mauna na tayo. Tumango si Hall Master Zhao, go. Maaring ibigay sa kanya ang Tang Sect badge. Sa tingin ko ang batang ito ay mabuti, puno ng potensyal, tinuruan mo akong mabuti. Oo. Matapos magalang na batiin ni Wu Changkong si Hall Master Zhao, kinuha niya si Tang Wulan at umalis sa Tangmen branch ng Tiandao City. Teacher Wu, ngayon ko lang naintindihan ang sinabi mo. Ibig mong sabihin, makakaakyat pa ako sa Ascension Platform, di ba? Tumango si Wu Changkong, sinubok na ni Hall Master Zhao ang iyong pisikal na tibay para sa iyo. Ang espiritu ng martial arts ng kanyang matandang lalaki ay ang pinakamatuwid at mapayapa, napakaangkop para sa ganitong uri ng pagsubok, at ang paghatol ay tumpak. Susunod, direktang idirekta namin ang iyong espiritu umakyat sa antas ng humigit kumulang 2,000 taon. Upang maaari kang direktang magkaroon ng 1,000 taon na singsing ng espiritu. Sa ganitong paraan, ang iyong katawan ay hindi dapat mas mababa sa 1,000 taon. Pambihira, kaya ikaw ang Purple Magic Pupil ay dapat isagawa ng walang pagkagambala, at ang lakas ng pag-iisip ay dapat na itaas sa antas ng dagat ng espiritu sa lalong madaling panahon, kahit na bago ang ika-6 na ring, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng lakas ng pag-iisip. Oo, 1,000 taong kaluluwa, 1,000 taon na spirit ring. Naramdaman lang ni Tang Wulan na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sinabi ni Wu Changkong, dadalhin kita sa spiritual pagoda para sa isang pagsubok sa pag-iisip. Ang spiritual spirit pagoda ng Tiandao City ay nasa sentro ng lungsod, hindi masyadong malayo sa kinaroroonan ng Tangmen. Sa labas, lumilitaw na ang spiritual spirit pagoda na ito ay hindi kasing laki ng Donghai City, ngunit mukhang mas primitive ito. Pagkatapos pumasok, maging maingat sa iyong mga salita at gawa, magsalita ng kaunti hanggat maaari, makinig pa, at manood ng higit pa. Huwag lamang tumingin sa hitsura. Ang pinakamalakas na Spirit Tower ay parang ulap, lalo na sa mga lugar tulad ng Tiandao City. Pagpasok sa Spiritual Pagoda, ang unang pakiramdam ni Tang Wulan ay masigla. Tama, ang Spirit Transferring Pagoda dito ay halatang mas masigla kaysa sa Donghai City. Mayroong walang katapusang daloy ng mga tao sa malawak na bulwagan ng Chuanling Pagoda. Malabo na nadama ni Tang Wulan na ang mga taong ito ay mga Panginoon ng Espiritu, at halos bawat isa sa kanila ay mas magaling kaysa sa kanyang sarili. Ang mental test ay isinagawa sa isang silid, at talagang nagkakahalaga ito ng hanggang 5,000 federal na barya. Ang presyo ng Tiandao City ay talagang mas mataas kaysa sa East Sea City. Ang mga resulta ay kapanapanabik, maging si Wu Changkong ay nabigla matapos makita ang mga resulta ng pagsubok sa isip ni Tang Wulan. 124. Ito ang kasalukuyang mental na kapangyarihan ni Tang Wulan, na halos double mula sa pagsusulit ilang buwan na ang nakalipas. Alam mo, si Tang Wulan ay hindi isang spirit master na uri ng espiritu, at hindi rin ito ang uri ng espesyal na pangangailangan ni Guyu na kontrolin ang mga kakayahan ng espiritu. Ang kanyang pisikal na lakas ay napakataas na, sa pangkalahatan, ang pisikal at mental na lakas ng Panginoon ng Espiritu ay inversely proportional. Gayunpaman, naabot na niya ang antas na ito. Mula sa unang yugto ng pagpasok sa kalagayang Seikiko hanggang sa huling yugto ng pangunahing kalagayang Seikiko, maaari siyang makapasok sa intermediate na kalagayang Seikiko hanggat malagpasan niya ang 118. Pagkatapos ng dalawang pagsubok na ito, lubos na natitiyak ni Wu Changkong na kailangang dalhin ni Tang Wulan ang 2 spirit ring sa loob ng higit sa 2,000 taon, at isang espiritu sa loob ng higit sa 2,000 taon. Walang problema. Gabi na nang bumalik sila sa hotel. Pagkatapos ng hapunan, tinawag ni Wu Changkong si Tang Wulan sa kanyang harapan. Wulan, malamang nahulaan mo kung ano ang gusto kong gawin mo. Sa totoo lang, ang sarili mong martial spirit ay napakahina. Kung tutusin, kilala si Lan Yingkao bilang pag-iral ng inabandonang martial spirit. Naisip ni Tang Wulan sa kanyang sarili, maaari bang purihin ang basurang martial soul? Nagpatuloy si Wu Changkong, gayunpaman, sa pagbangon ng iyong kakaibang bloodline power, maraming pagbabago ang naganap sa martial arts. Ang iyong martial arts at souls ay patuloy na umuunlad kasama ng mga pagbabago sa iyong bloodline. Ito ay lubhang nakakagulat. At ang lakas ng iyong katawan ay tumutukoy na maaari mong i-upgrade ang iyong espiritu sa mas mataas na antas. At natural na i-upgrade ang iyong espiritu. Naguguluhan na sinabi ni Tang Wulan, Teacher Wu, naiintindihan ko ang mas mataas na antas, ngunit ano ang natural na mas mataas na antas? End of this chapter.